Hi guys, magandang gabi. Matagal akong hindi nakapag-vlog. Naging busy ako sa aking garden. Alam niyo naman na meron akong inalaga ang grapes garden. Yung balang araw, siyang mapapanood niyo lagi sa mga vlog na ginagawa ko kung paano i-ferment, ano gumawa ng ganito, vinegar at saka wine. Malayang buhay, tulad ng mga lagaslas sa batis. Simoy ng hangin humahampas sa dahon ng mga ubas. Tumutulong tubig dahil sa magdamag na kadiliman. Ang inaasam ng lahat sa mundong ibabaw, paraiso sa gardin. Makikita mo lahat ng ito sa Arabella Garden. Nagkarapit ang mga ibon minsan, nagsasabay kay sarap pakinggan. Mga paru-parong nagliliparan sa mga bulaklak na kay ganda. Tumatalon mga tipaklong, nagpapalipat sa mga dahon. Pumapagaspas na dahon ng ubas sa hampas ng hangin. Habang at bulaklak, nito'y sumasamyo at nagbibigay sigla sa tuwina. Ang sarap mabuhay dito sa Arabella Garden. Ito'y hindi ko malilimutan at handa ko ipamana at ipasa. Marami akong iniisip na gawing wine about sa fruits, unang-una yung grapes. Marami na akong uri o variety na itinatanim. Tulad ng una nating tanim, yung Red Cardinal, meron akong Catawba. Yung Red Cardinal ay isa itong table grapes. Yung Catawba ay isang wine grapes. Tapos may mga bago akong variety na dumating na katatanim ko lang kahapon sa nursery. Ilang puno ng Everest. Tapos meron din akong white Alexandria. Meron din akong black ribbon. Tsaka ilan na yun? White Alexandria, black ribbon, Everest, at saka meron din akong Baconor. Yan. May 4 akong variety na dumating. Ang lahat na yon ay table grapes and wine. Yan. Wine and table grapes. Matatamis sila na swak din gawing wine. Pwede silang pang merienda, pangkain, as table grapes, at pwede din silang wine grapes, pwede din silang i-ferment, pwede din gawin siyang suka, pwede din siyang gawing probiotic o food supplement. Yan. Actually, lahat naman ng fermented, sila yung mga uri ng food supplement. Maganda para sa ating katawan basta nasa tamang pag-inom yung gagawin. Ito pala, nandito sa tabi ko. Ito ay mag 1 month na fermented. Pinakita ko naman to sa vlog ko dati sa inyo. Ito ay rambutan. Rambutan ito. Ito ang tsura niya. Halos yan. Meron pa din natatanggal-tanggal na yung iba sa buto. Maganda na yung Tapos itong tatlo, ito ay papasilip ko ito sa inyo mamaya. Itong nandito sa clear, kita nyo naman. Pero ito,
papasilip ko. At yung isa dito, papasilip ko sa inyo. Ito ay yung kamyas. Ano, sabay-sabay itong ginawa, mga kaibigan. Ito naman nakikita nyo dito. Kulang lang talaga ako sa time. Dapat nag-start na ako na gawa ng wine. ¡Dale, mariachi! Nisip ko na kung ano yung pwede kong gawing wine, pwedeng rambutan. Siguro baka rambutan o kung may makita pa ako ibang prutas na hindi naman kamahalan, ano, pwedeng saging, ano. Actually, may tiniba akong saging dito kaso kinain na eh. Kinain na ng mga kasamahan ko dito, ng mga kapamilya. Ito nga pala, yan. Ito, magkasama to eh. Kapag gumawa ng wine, dinalagyan to. Actually, meron naman akong mas maliit kaysa dito na glass cylinder. Ito, linalagyan to ng wine kung saan dito ito ilulubog. Dahan-dahan natin kasi baka mabasag. Glass kasi ito. Black, yan. Ito. Ito yung pansukat ng alcohol content, ng wine at saka sugar. May ibang klaseng ganito na pansukat. Ito isa ito sa pangkaraniwan na ginagamit. Yan. Kung ilang alcohol volume yung percentage yung sukat ng bawat wine, actually yung makukuha mo din diyan yung alcohol content ng nitong vinegar kasi may alcohol diyan eh. Kasi fermented, lahat ng fermented may alcohol content yan. Yan. Ito. Lagay natin dito. Baka babasag. Tapos ito, air lock. Actually ito, pwede itong lagyan ng air lock. Para hindi na ganito yung tela. O kaya itong tissue ang nakalagay. Pwede siyang air lock. Tatakluban mo siya kung ano yung taklob nila. Susuot mo lang ito. Bubutasan mo. Tapos lalagyan mo ng silyado. Pwedeng makikita nyo kapag gumawa na ako, ibablog ko naman yon. 1 hour later. Pwedeng lagyan siya ng silicone, yung glue stick, kahit glue o glue stick para maging silyado siya. Walang lalabas na hangin. O kaya naman saktong-sakto sa butas, pwede na to. Yan. Ito, linalagyan ito ng alcohol, gin, pwede. Lilinisin lang to, linilinis to ng alcohol din. Kasi mas maganda kung gin o kaya ay yung Philippine made, lambanog, kasi mas mura, Siya yung gagamitin natin na pang disinfect, yung alcohol nun. Kasi hindi mo pwedeng grabing alcohol kasi hindi naman siya naiinom. Yan. Pagka nalinis natin to, na disinfect natin to, napano natin ng tubig na mainit, tapos hinugasan natin ng alcohol o yung gin. Lagay natin to dito, tapos lalagyan natin dito. Kaganito kadami. Tapos tatakluban natin. Limbawa, ito yung bote. Isusuot natin ito sa butas. Kung may butas na, kung nagawa na natin ng butas, yan. Kapag yung glass o yung ganito, alin man dyan, kung ganito, lalagyan mo na ng peppermint, tatakluban na nga natin nun, tapos lalagay na to, yan. Bubula siya. Yung nabula, di ba, pinakita ko dati sa inyo, bumubula itong ginagawa natin, piniperment natin, nabula. Hanggang nabula siya, ibig sabihin, nagpiperment. Kapag tumigil na yung bubbles niya dito sa gin natin, ibig sabihin, tapos na yung pagpiperment, pwede nating hanguin.
Kapag nahinango na natin yun, pwede na natin i-battle. At kapag nakabattle na, pag tagal niyan, pagsarap. Ano, pag ganda nung ginagawa natin. Ngayon mga kaibigan, mga bossing ko dyan, ito naman yung yeast. Yes, yeast. Ano, yeast. Ito yung inahalo natin para mas mabilis yung pag-ferment. Yan. Ito yung ilinalagay natin. So, pag ilinagay natin to, pagkalagay-lagay natin, nag-start na agad yung fermentation. Yan. Ito yung mga ilan sa gamit ng paggawa ng wine. At makikita niyo yung proseso kung paano gawin. Kasi i-vlog ko yan. Ayun mga kaibigan, gusto kong ipasilip sa inyo ang kahit isa lang dito sa tatlong may cover kung ano na yung itsura. Malapit na tong ihango natin. Yan. Yung mga ginawa kong suka, ubos na. Ito naman yung uubusin natin. Pagkatapos nito, kung ano yung available na pwedeng gawin, siguro pagkatapos niya, subukan kung ito yung gamitin ko. Itong airlock. Doon sa ibang gagawin ko na para hindi na ganito. Airlock na natin. Para hindi na siya nakabalot ng tela. Yun mga kaibigan, ang purpose kung bakit ko ginagawa to, para din sa kalusugan. Para sa kalusugan at isa pa, doon sa mga manonood, nung kapag nasimulan ko na yung proper fermentation na gusto kong ibahagi sa inyo kung paano gawin, matututo din kayo doon sa paggawa. At kung hindi kayo busy, kung wala kayong masyadong ginagawa, tapos gusto nyong additional na pagkita o hanap buhay, pwede siyang hanap buhay. Unang-una, pwede ka makagawa ng sarili mong ito na lang, sample natin suka. Sarili mong suka na masustansya na good para sa pamilya, lalong-lalo sa mga anak natin. Pangalawa, gusto mong uminom ng alak, pero delikado yung pag-inom ng alak. Gusto mo healthy kahit papaano, pero wag mo susubrahan dahil pag sinobrahan mo, unhealthy din yun. Pwedeng ikaw mismo gumawa sa mahal ng alak, ang laki ng tax, di ba? Pwedeng gumawa ka, tapos improve mo itong gagawin natin wine, pero pwede siyang i-improve, pwedeng maging vodka, ganun, pwedeng mas mataas ang alcohol content na kung ano yung gusto mo na procedure. Kasi yung limitan sa ganun, sa mga katulad ng vodka, steam siya. I-steam mo siya. Pero halos additional procedure lang naman yun. Doon sa wine. Yung wine, mas basic na gagawin mo. Kasi andun yung healthy. Pero pagka mga vodka na, wala na yung steam na lang siya. Alcohol na lang talaga ang kukuhanin mo doon. Wala na yung good bacteria. Hindi na siya Kasi lulutuin mo, syempre bago mo makuha yung steam, kailangan lutuin mo para magkaroon ng steam. Yung lalaglag na yun yung makukuha mong alak. Tulad ng lambanog. Ang lambanog, nagsimula siya sa tuba. Ang tuba, healthy siya kasi fermented siya. Pero kapag lambanog na, hindi na siya puro na siya, puro alcohol na. Medyo may masamang epekto sa kalusugan. Pero nasa inyo pa rin yun. Decision nyo pa rin yun kung ano yung nababagay sa inyo na gagawin. Kung gusto nyo inumin, ano naman magagawa namin. Ako, nag-inom din ako nung panahong una. Napilit kong kinakalimutan. Pero yung wine, good, naman siya, tamang inom lang. Hindi yung paglalasing o yung laklak na tinatawag.
shot lang siya. Kukuhanin lang natin yung ating good benefits para doon. Yun. Baka nga pala mga kaibigan, baka gusto kong itry kung medyo nahihirapan din ako. Yung vlog na mga ginagawa ko, kaya natigil ako dito sa paggawa ng vlog dito sa YouTube channel na to. Nako-concentrate ako dun sa pag-aalaga ng grapes kasi nga gusto kong hanap buhay, gusto kong pagkitaan. Kaya bukod sa trabaho kong pang-opisina, pagka wala na akong trabaho, doon ako, pag tapos ng trabaho ko, yung oras ng trabaho, doon naman ako nalalagi sa garden. Tapos yun yung binablog ko. Yun nga, ang ginagawa ko doon sa isang channel ko, ina-upload yung vlog na yun. Niisip ko nga na nawawala naman ako ng content dito sa channel na to. Total, garden din naman siya. Natural siya. Tapos good benefits. Pwedeng gayaanin nyo na magtanim ng ganoong uri ng prutas. Kasi good, naman siya, benefits para sa kalusugan natin, sa health. Pwede din siya na maging content dito. Ko yung iba talagang hindi nanonood pag ng video ko. Yun ang naging problema ko dati. Kapag yun ang video ko, nababawasan yung viewers na kasi ang kinasanayan, healthy tips yung binibigay ko, pero sa totoo lang, healthy tips naman yung pagtatanim nun kasi ang daming benepisyo. Tapos yun nga, yung fermented natin sa mga prutas din natin kukuhanin, isang uri ng prutas na gagawin kong fermented, yung mga ubas, iba't ibang klaseng ubas na ngayon. Pwedeng tuloy-tuloy kung sakali, try ko ulit. Itatry ko ulit kung papanoodin. Kung may patuloy na manonood na uploadan siya ng about sa garden. Total, itong ating channel, doon din naman hango yung pangalan ng channel na ginagamit ko ngayon dito. Yung Agri sa Backyard. Ibig sabihin, agriculture, o kaya, okay, backyard, yung mga ginagawa natin sa paligid, lalo na sa tabi ng bahay. Yun, Agri sa Backyard. Ito, Agri sa Backyard kasi mga prutas siya na makukuha mo sa paligid ng bahay. Tapos, siyang ginagawa nating panlaban sa anumang karamdaman. Yun, mga kaibigan, sana patuloy niyong subaybayan ang channel ko kahit nasa garden na tayo. Gusto ko kasing hindi malimutan ang channel na sinimulan ko. Itong channel na to. Kasi napapansin ko, ang tagal bago ko magawa ng vlog. Ito actually, dumating lang to mga gamit na to, kaya ako nagawa ng vlog. Pero yung wine na gagawin ko, i-upload ko dito yun. Gagamitin kong vlog dito sa Agri sa Backyard. Basta pag-isipan ko, busy lang talaga ako ngayong panahon kasi ang daming trabaho sa office. Wala talaga akong time. Tapos yun nga, yung garden, tagbagyo. Panoodin nyo doon sa backyard gardening. Talagang nagkaroon ako ng problema doon sa mga tanim kong ubas. Kasi nung magkaroon ng bagyo, nasira. Tapos pag kaalis ng bagyo, nung masira na siya, kinapitan naman ng sakit dahil nga doon sa nagdaang bagyo, sa dami ng volume ng ulan na pamula. Ilang bagyo ang dumaan sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang ulan hanggang ngayon. Tuloy-tuloy ang ulan. Kaya yun, hindi ko yung pagpatay ko sa insekto o sa fungus, nahihirapan ako kasi pagka-spray ko, mamaya, ulan na naman, wash out na naman yung in-spray ko. Ngayon, kahapon, tapos ngayon,
bukas spray ako. Kasi kailangan kong sprayin. Kasi kailangan ng follow-up nung ginamit kong spray. Meron pa pala akong isa pang grapes, yung hindi ko nakuha yung pangalan talaga nun, pero green variety din siya. Bali, magiging dalawa yung green, yung white Alexandria, tsaka yung isa kong green variety na andito. Napakahirap buhayin. Ang daming beses ko nagtanim, pero ngayon lang siya, bali, yung mga tinanim ko hindi nabuhay, ibinading ko siya. Nagbading ako doon sa isang katoba, doon nagkaroon na siya ng suloy, may suloy na siya. Basta upload ko din dito siguro. Tingnan ko kung okay. Yung dalawang channel, pag-uploadan ko. Yun, mga idol. Ito na ang sinasabi ko sa inyo, papasilip ko. Ko na kasi to, nahalo ko na everyday, 'di ba? Everyday. O ito 3 days. Pagkatapos tong hinalo ko, 3 days na 3 days na sinundan ulit ng halo. Every 3 days. Pagkakaamoy, sarap. Sa tingin ko pwede din siyang wine. Itong kamyas. Try ko din siguro itong kamyas na gawing wine. Tingnan ko kung may bunga pa yung puno. Pag may bunga pa yung puno, siguro ito yung gagawin kong wine. Kamyas. Ito na lang muna yung gagawin kong content sa paggawa ng wine para masubaybayan nyo. Ito kasi, gumagalaw pa nagbabubbles pa yung Pero malapit na to, kukolektahin ko na to. Pero yung gagawin kong wine, mga kaibigan, kung itong prutas na to, hindi ko ganito gagawin, dudurugin. Ang gagawin ko dito, bibiyak-biyakin ko lang. Bibiyak-biyakin ko lang para mas madali siyang ibukod yung liquid sa solid material, yung particles. Yan. Yun po, back to tunay na kwento. Balikan natin ang tunay na kwento. Sige po. Sarado ko na to. Yan. Sa susunod po ay yung taklob na mismo nito ang lalagay natin. Tapos ito na, nakatusok na to. Direkta na. Yan. Paki-like, paki-subscribe, paki-follow po. At paki-comment kung meron kayong suggestion sa ginagawa kong mga vlog na yan. Bye-bye!